Narito na ang PTV Balita ngayon. Umaasa ang ilang kaanak ng umano'y extrajudicial victims na magtutuloy na ang pagkamit nila ng hustisya. Kasunod na rin ito ng pagpapaaresto ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng crimes against humanity. Mababatid na nasa kustodiya na ng mga kinaukulan si dating Pangulong Duterte matapos hainan ng arrest warrant mula sa International Criminal Court ngayong araw. Emosyonal ang ilang kaanak ng magbalik tanaw sa pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay noong war on drugs ng nagdaang administrasyon. Tuwan-tuwa po ako at nagpasalamat ako, Lord. Nagkaroon ng katarungan yung pagpapapatay ni Duterte sa anak ko na hindi dapat. Pero lilitisin pa siya, ma'am, hindi pa final. Anong gusto niyo pong mangyari, ma'am? May kulong po siya. Umabot na sa 14.5 million pesos ang halaga ng tulong na naipabot ng DSWD sa mga lugar na naapektuhan ng matinding pagbaha at ulan na dulot ng shear line. Sa tala ng DSWD, mahigit 14,000 family food packs ang naipamahagi sa Caraga Region. Nasa 1,200 naman ang naipamahagi sa Albay at Camarines Norte, habang nasa 700 family food packs sa Leyte. Bukod sa food packs, nagpaabot din ng tulong pinansyal ang ahensya sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situations sa ilang apektadong pamilya. Puspusa ng pagkilos ng Philippine National Police upang lansagin ang mga private armed group, gayon din ang mga gun for hire group. Sa Police Regional Office 7, nalansag ang 3 kilabot na gun for hire group na nasa likod ng iba't ibang malalaking krimen sa rehiyon. Sabi ni Central Visayas Police Director, Police Brigadier General Redrico Maranan, kabilang sa mga nalansag nila ay ang Ilaya at Tanyesa Group na nasa likod ng sunod-sunod na pamamaril sa Cebu City. Nalansag din ng PNP ang Bano Group na hiwalay na kumikilos at nasa likod din ng pamamaril sa Toledo City. Nasampahan na ng kaso ang mga naaresto at nakakulong na sa BJMP. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.